na pag-iingat ng ating Panginoon. At ang aming pong panalangin ay maranasan nyo ang pagpapala ng lahat ng pagpapala ng ating Panginoon Jesus. So, purihin ang ating Panginoon. Sa umagang ito mga kapatid, ay makakarinig muna tayo ng awit bago po tayo dadako sa mensahe ng ating Panginoon o sa salita ng ating Panginoon.
Yes, it is, yes, who you are, Waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. You never stop. You never stop. That is who you are, Waymaker. Light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. His name is- That is who you are. That is who you are. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Salamat po aming Ama sa iyong patuloy na kabutihan at katapatan sa aming buhay. Salamat po Diyos sa iyong patuloy na pagpapala sa ilang araw na aming pamamalagi sa aming mga tahanan. Salamat po aming Ama dahil tinuturuan mo lamang po kami munod sa mga authority, Panginoon. Maging higit sa lahat, salamat po sa mga benepisyo ng ECQ, Panginoon, dahil nagkakaroon ng bonding ang bawat family, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil sama-sama kaming nakakapag-aral ng iyong mga banal na salita. Sa umagang ito, Panginoon, ang inihiling po namin, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Lalo tigit, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, turuan na sa buhay ni Haring David ay makita po namin ang mga ilang bagay na nais mo na mangyari sa buhay namin. Purihin ka, Panginoon, sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan, Panginoon. At Lord, amin pong inaalala ang aming mga nanay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Ingatan niyo po sila, Panginoon.
At ang hiling po namin, O Diyos, kung paano niyo po sila pinagpala sa isang taon ng kanilang buhay. Panginoon, ang hiling po namin, bigyan niyo po sila ng kalusugan at kalakasan ng kanilang lupang katawan at patuloy na maranasan po nila na sa kabila ng maraming mga alalahanin, naroon ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pong karangalan, ang kalawalatian. Inakin po namin tagumpay sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang umaga po, mga kaibigan at mga kapatid. Meron lang po akong katanungan. Nakapanood na ba kayo ng mga pelikula na kung saan ay sa simula pa lang ay giyera na kagad? Ibig sabihin talagang action kaagad ang nangyayari. Siguro meron mga ganong pelikula na sa simula pa lang talagang giyera na. Sabugan na rito, sabugan na roon. Barilan dito, barilan doon. So, sa mga mahilig manood ng mga ganong ng mga action, yung action film, tayo nagbibigay sa atin yun ng parang kasiyahan sapagkat gusto nating mapanood yung ganong bagay o ganong pelikula. Sa umagang ito, mga kapatid, ay yung mga ganong kasaysayan o pelikula ay pwede nating maiakma sa buhay ni Haring David. Si Haring David, simula't simula pa lang sa kanyang buhay, alam na niya yung nangyayari sa mga at mga Israelita. Ang dami ng mga kaguluhan hanggang sa dumating yung point na siya po ang ginamit na ng ating Panginoon. Now, tingnan natin, yung topic po natin ngayon, defeating your worries. Defeating your worries. God wants us to have fighting spirit to defeat our worries. So, gusto ng Panginoon na magkaroon tayo nun. Bakit? Kasi, yung pag sinabi nating defeating, meron tong kasamang action na ginagawa. Meron may paglaban na buong yung design ng puso natin na ma-overcome natin yung mga worries na ito. Malabanan natin yung mga worries na ito sa buhay natin. At lalo digit sa panahon natin ngayon. Ano po mga kapatid, hindi natin alam kung sino yung kalaban natin o ibig sabihin kung nasaan yung kalaban natin. Pero mga kapatid, nakakatuwang isipin na sa buhay na bawat mga tao sa unang tipan o sa lumang tipan, makikita natin kung paano nila dinipit yung mga alalahanin sa panahon na yon ng kanilang buhay. Gusto ko pong anyayahan kayo sa 1 Samuel chapter 17 verse 12 to 51. Pero ilan lamang po yung mga talata na aking babasahin. Ang sabi po rito sa verse 32, pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Dahil lang sa Pilisteyong iyon, ako po ang lalaban sa kanya. Sa verse 36 and 37, ito pong sabi, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Yung verse 45 and 46, ito pong sabi, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutan kita ng ulo, o pupugutin ko ang iyong ulo, at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal na hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibibigay na niya kayo sa aming mga kamay. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Mga kapatid,
makikita natin yung buhay ni Haring David. Nung una, maaaring napakaganda ng kanyang buhay na para bang naglilingkod siya sa kanyang ama, tagapag-alaga ng tupa ni Haring Saul o ng kanyang ama, na kung saan yun lang yung kanyang trabaho. Pero dumating yung point na pagka ikaw ay tinawag ng ating Panginoon at ikaw ay pinili ng ating Panginoon, hindi ka makakatanggi. Hindi aalisin ng Diyos sa puso mo na ikaw yung gagamitin niya. At makikita din natin dito, mga kapatid, na yung mga bagay na ito, kung bakit ginamit si Haring David, dahil sa maraming alalahanin ni Haring Saul. Now, tingnan po natin. Marami po yung pinanggagalingan ng mga alalahanin natin, yung mga worries natin. Hindi ko alam, maaari yung iba sa atin, bukas wala ng bigas, wala ng makain. O kaya naman, makakabalik pa kaya sa trabaho. Pagka nawala na ang ECQ, makakabalik pa kaya sa trabaho, may trabaho pa kaya silang babalikan. Ano yung kakainin bukas? Tapos meron pang sakit. Wala pang pera. Yung mga frontliners natin, unti-unti nauubos dahil sa virus. Ang dami natin pwedeng maging alalahanin sa buhay. Bakit? Kasi ngayon, kung may gera man, hindi natin nakikita ang kalaban. Pero nung panahon nila Haring David, alam nila kung sino yung kalaban nila. At kita nila yung kalaban nila. Pero mamaya makikita natin ano ang koneksyon ng laban natin ngayon at laban nila noon. O tingnan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, may mga nauna sa ating nakaranas ng mga pag-aalala o pagkatakot. Ito yung panahon ng mga Israelita at ni Haring Saul. Meron silang malaking problema. Nagdadala ng takot sa kanila at ito ay si Goliath. Alam natin ang kwentong ito. Yung kwentong ito ay napaka-common sa atin. At minsan, yung common word na pwede nating malaman at makita sa buhay ni Haring David, ito ay nagiging basic word sa buhay natin. Na maaaring ninanais ang Panginoon na balikan natin. Kasi hindi natin alam kung sino na yung nahihirapan sa ganitong sitwasyon natin. So, ginamit ng Diyos si Haring David. Sino ba si Haring David, mga kapatid? Tingnan po natin. Sino si Haring David? Sabi po sa chapter 16, verse 18, ito pong sabi. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si Jesse na isang taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Nasa kanya si Yahweh. Now, kung titingnan po natin mga kapatid, inilarawan dyan kung sino si Haring David. Ang sabi dyan, matapang, mahusay tumugtog, matapang na mandirigma. So kung titingnan natin mga kapatid, nakita ng ating Panginoon yung katangian na kanyang hinahanap. Pagdating sa labanan, pagdating sa mga problema, ang kailangan ng ating Panginoon ay yung may tapang na handang lumaban, hindi susuko. Hindi susuko. So, tingnan po natin, may mga ilang bagay tayong matututunan sa buhay ni Haring David. Una, how did David defeat worries or fear? Paano nga ba niya dinipit yung mga pag-aalala na yun, ng panahon na yun? At hindi lamang si Haring Saul ang nag-aalala, kundi ang buong Israelita. Nag-aalala sila. Unang bagay po na makikita natin kay Haring David kung paano nilabanan ang worries o yung mga pag-alala o yung mga pagkatakot. Una, know your God. In verse 33 to 37, ito yung sinabi ni Haring David. Ang sabi po niya, sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteng iyon, batang-bata ka pa. Samantalang siya ay isang mahusay na mandirigma mula sa kanyang kabataan. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng ama. Kapag ang isa sa mga tupang inalagaan ko ay tinatangay ng leon
o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinaharap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa mga panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteo ngayon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Pilisteo iyon. Unang bagay na makita natin, know your God, ipinapakilala, no? Ang kagandahan dito, kung susubaybayan po natin yung kwento ni Haring David, mga kapatid, si Haring David, nung makausap niya, nung malaman ni Haring Saul na itong si David, nagtatanong, bakit, ano ba yung dahilan ba't nagtatanong ito? Pinatawag niya si Haring David. Tinatanong kasi ano ba yung reward kapag natalo niya si Goliath. Pero ang isa sa nakita ni Haring David ito, yung maialis sa kahihiyan ang buong Israel, ang mga Israelita. Bakit? Halos araw-araw na kinukot siya ni Goliath. Now, tingnan po natin, no? Ipinapakilala ni Haring David kung sino ang Diyos kay Haring Saul. No? Tingnan po natin. Ipinakilala niya sa verse 31. Di ba? Pinatawag siya. Pagdating kay Saul, ang sinabi niya, lalabanan ko siya. Huwag kayong masira ng loob. Ito po yung napakaganda. Kailangan natin ng encourager na magpapalakas sa atin, sa bawat isa sa atin. Magpalakasan tayo. Di po ba? Magpalakasan tayo. So, mas maganda na ang marinig sa atin ay kaya mo yan. Itong nilalabanan natin ngayon na COVID-19, yung virus, kaya natin ito. Kung marunong lamang po tayong sumunod sa ating pong mga authorities. So, tingnan po natin. He is a living God. Anong sabi ni Haring David sa verse 36? Sino daw po ang Diyos? Diyos na buhay. Diyos na buhay. Pag sinabing buhay na Diyos, ito ay kumikilos, gumagawa sa buhay ni Haring David. Kaya nila sabing Diyos na buhay. Pangalawa, siya yung Diyos na nagliligtas at hindi inililigtas. Siya yung Diyos natin na nagliligtas. So makikita po natin dito, ipinapaunawa ni Haring David kung sino sa buhay niya at sa buhay natin, mga kapatid. Sino ang Diyos? At dapat nating malaman ito kung sino ang ating Panginoon. Kung alam na natin ito, at medyo dahil nga sa mga worries natin, ay dahil nga sa mga fear natin, unti-unting natatalo tayo na ito sa ganung kaisipan o sa bawat araw na napapanood natin para bang yung dati mong tapang yung unti-unting nawawala. Di po ba? Pero dito pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon sa buhay ni Haring David. Ipinapaalala niyang muli sa atin na merong Diyos na buhay. Kapatid, merong Diyos na buhay. Kaibigan, merong Diyos na siyang pwedeng magligtas sa iyo at sa akin. Sa ilalim po ng buhay na Diyos, sa verse 37, He protected David from the danger. Yung verse 37, tingnan po natin. Ang sabi diyan, idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng mga Pilisteyong iyon. Mga kapatid, kung paano pinoprotektahan ni Yahweh si David sa panahon ng kanyang laban sa mga oso at leon, ganun din ang gagawin ng Panginoon. Ganun siya ka-confident na ililigtas siya ng Panginoon sa kanyang laban kay Goliath. Alam natin na yung mga oso ay yung lakas niyan mas malakas kaysa sa tao. Yung leon, alam din natin na mas malakas yan kaysa sa tao. Kasi yung mga paa pa lang nila, yung mga bibig pa lang nila, yung pangil pa lang nila, wala na tayo eh. Pero bakit tinatalo? Bakit nadaig?
ni David dahil sa Panginoon. Panginoon. Sabi niya, dahil ang Diyos ay buhay. Kaya nasabi ni Haring David na ang Diyos ay buhay dahil kung paano siya binigyan ng lakas ng ating Panginoon. Kung paano siya pinagtagumpay sa mga hayop o sa mga oso at leon. At yun din ang pananaw. Sabi niya, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteo. Mga kaibigan, mga kapatid, naniniwala ako na sa maraming pagkakataon, pagliligtas ng Diyos, meron tayong naranasan na pag-provide ng Panginoon, hindi ng lakas, hindi lamang ng lakas, kundi tapang para suungin ang mga problema. Naniniwala po ako. At kung paano tinulungan ng Diyos si David, may ibang paraan din na gagawin ng Diyos sa buhay natin. At kung sino ang Diyos, kundi ikaw, kapatid. Kundi ikaw na nakaranas ng kabutihan ng ating Panginoon, ng pagiging buhay ng ating Diyos. Naranasan ni David yung mga bagay na pwede siyang panghinaan, yung panlalait, no? Yung pagkritik ni Goliath sa kanya. Di po ba? Na posibleng itong mga panlalait ni Goliath sa kanya ay pwedeng magpahina ng kanyang kalooban. Di po ba? Pero yung sasabihin niya, ang liit-liit mo, sino ka? Di po ba? Sino ka natatalo sa akin? Sino si Goliath, kung gaano kataas at kung ano yung mga suot niya. Malaki na nga. Pero si David, hindi pa rin natinag. Andun pa rin yung pagnanais niya. Piin si Goliath. Hindi siya pinanghinaan. Na pwedeng yung mga panlalait sa kanya, yung pagmamak sa kanya ni Goliath, pwedeng sabihin niya, oo nga no, maliit lang ako, sino ba ako? Pwede niyang isipin yon. Ito kayang laban na ito, tutulungan kaya ako ng Panginoon? Hindi. Yung bagay na yun pwede niyang isipin, pero ang mas inisip niya, sabi niya, tutulungan ako, ililigtas niya ako, ililigtas ako ni Yahweh. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Yun ang naisabihin ng ating ni Haring David o ni David nung hindi pa siya hari. Tutulungan ako ni Yahweh. Pangalawang bagay po, He is a powerful God. Una, He is a living God. Ngayon, He is a powerful God. Yung verse 46, ito pong sabi, ngayon, araw na ito, ibibigay ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakan kita at pupugutin ko ang iyong ulo. Ipapakain ko sa mga ibon at mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal na hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos ang Israel. Sa verse 45, ang sabi ni David, sumagot si David, ang tusok, ngunit kita sa pangalan ni Yahweh ang makapangyarihan Diyos ng Israel na hinahamak mo. Mga kapatid, tingnan po natin na muli sinabi niya pinapakita niya kay Saul, kay Haring Saul, kung sino ang Diyos. Una, sinabi niya, He is a living God. Pangalawa, He is a powerful God. Makapangyarihan Diyos. Sa ibang Adonai, Yahweh, means powerful God. Shaddai, powerful God. Nang ibig sabihin ng mga pangalan na ito ay powerful God. Yan ang ating Panginoon. Yan ang gustong sabihin ni Haring David kay Haring Saul. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung kagandahan kay David. Ang lagi niyang itinataas ay ang pangalan ni Yahweh.
na sa bawat laban niya, ang binabanggit niya ay si Yahweh. Mga kaibigan, naniniwala ako na merong, nung tayo ay mga binata at dalaga, meron tayong gustong marinig na pangalan na pwedeng magpasaya at magpangiti sa atin. Naalala ko po noon ang aking nanay, at kahit yung mga pagka nakasimangot sila, pagka medyo iba yung mood nila, sabi nga natin, malungkot o kaya naman ay medyo galit, babanggitin ko lang yung pangalan. At yung pangalan yun nagpapangiti sa kanya. At alam ko naman, lahat tayo, lalo kapag ka-crush natin, pag binanggit. Di po ba? So pag binanggit ko yung pangalan niya, natutuwa yun. Pag binanggit ko yung halimbawa, pangalan ni Julie, may nagpapangiti, sa kanya. Napapangiti siya. So ano pong ibig? Si David ang nagpapasaya sa kanya at nagbibigay ng lakas sa kanya ay ang pangalan ni Yahweh. Sabi niya, He is a powerful God. Ano sabi niya? Lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. At lagi niyang binabanggit na sa lahat ng laban niya, si Yahweh, si Yahweh, si Yahweh ang ating makapangyarihang Diyos. Ang buhay na Diyos. Mga kapatid, paano dinipit ni David yung mga words na ito? Isang bagay lamang ang lagi niyang binabanggit. Si Yahweh. He is a living God. He is a powerful God. Sa buhay natin, mga kapatid at mga kaibigan, mayroong mga taong nagdi-discourage sa atin. May mga negatibong comment sa atin na pwedeng magdala sa atin para panghinaan tayo ng loob. Pero huwag tayong padaig, mga kaibigan, sa mga bagay nito. Ngayon ay katulad lamang ni Goliath na pwedeng isang malaking problema o isang mga pagsubok sa atin. Pero tingnan natin ang response ni Haring David. Ang sabi niya, mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat. He knows who is God. Alam niya kung sino ang Panginoon. Madali natin sabihin na magpakatatag. Totoo po yan. Pero minsan sa buhay natin, kapag tayo na mismo ang nakaharap sa mga ganitong bagay, hindi na po natin minsan may apply. Totoo po yan. Totoo po yan. Pag tayo po ay nasa ganong sitwasyon na, pwede po yun. Pero mga kapatid, ang nais pa rin ng Diyos magtagumpay tayo. Ang nais pa rin ng Diyos manalo tayo. Balikan natin kung sino yung binabanggit ni David. Ang Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam niyo kung sino yung powerful God na ito. Letter A, He has confidence. In verse 47 o verse 31, sa verse 31 o verse 32, huwag kang pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Ando doon yung confident ni Haring David. Ang kagandahan dito, mga kapatid, mga kaibigan, si David, hindi lang niya pinakilala kung sino ang Diyos, kundi sabi niya, ako ang lalaban. Na pwedeng magtaka itong si Haring Saul, ang liit mong yan. Pero ipinakilala niya kung sino ang Diyos. Ganon katapang si Haring David. Sabi niya, lalabanan ko siya.
Ako po ang lalaban sa kanya. Ako po, mga kapatid, wala naman pong ibang lalaban. Kapag meron tayong problema, bukod sa Diyos na lalaban para sa atin, tayo mismo na dapat gumawa rin ng aksyon para ma-defeat natin yung mga fear natin sa buhay natin. Kasi David, sabi niya, ako ang lalaban. Pangalawa sa verse 47, ito po ang sabi niya, at makikita ng lahat na narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibibigyan niya kayo sa aming mga kamay. Ganun siya ka-confident. Kapatid, mga kaibigan, ang bahay kaya natin sa tulong ng ating Panginoon. Pero dapat meron tayong mga ginagawang paraan upang maiwasan din ang virus. Binibigyan tayo ng knowledge ng ating Panginoon. Ang faith, binibigyan tayo ng talino para magawa ang tama. Tayo isinusuong sa kapahamakan. Bagamat mayroong mga noong unang panahon na ang pananampalataya in-apply nila sa panahon sa panahon ni Daniel, yung tatlong magkakaibigan, pinatunayan nila yung kanilang pananampalataya. Hindi sila nasunod. Pero mga kapatid, yung sitwasyon na yon, hindi na pwedeng ulitin ng Diyos. Yung sitwasyon na yon para sa kanila. At iba ang paraan na gagawin ng Diyos para sa atin ngayon. Iba ang gagawin ng Diyos para sa atin ngayon. Patutunayan niya kung sino siya sa buhay natin. Kaya si Haring David, sabi niya, walang tabak at sibat, kay Yahweh ang labanang ito. Kay Yahweh ang labanang ito. Kaya natin, mga kapatid. Kaya natin. Pangalawang bagay po, he declared victory. Dahil sa ganun siya ka-confident, dineclare niya yung victory. Sabi niya, yung verse 46 and 51. Ano sabi niya sa verse 46? Ngayong araw na ito'y ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay at pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Pilisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Grabe yung pagtataas ni Haring David sa pangalan ni Yahweh ng ating Panginoon. Kaya siya nagtatagumpay. Wala siyang inaangking. Maganda ang lahat ng ipinapahayag ni Haring David. Hindi niya ipinagyayabang o pinangangalandakan yung kanyang sarili na maaaring mas mahusay siyang humawak ng tirador. Pinangangalandakan niya ang pangalan ni Yahweh. Kaya dinideclare niya yung victory. Diba pwede niya sabihin, nag-practice ako. Minaster ko yung paghawak ng tirador o ng batikobra. Kaya ako nanalo. Pero hindi. Hindi yung lakas niya, kundi sa pangalan ni Yahweh, kaya siya nagtagumpay. Mga kapatid, kaya natin. Kaya natin. Ito isang paalala lamang po, mga kapatid. Naniniwala po ko lahat tayo inip na kainip, natatalo na tayo, na para bang, kailan ba matatapos yung quarantine na ito? Yung quarantine na ito, kailan ba matatapos? Dahil maaaring yung nakasanayan natin, hindi na natin nagagawa. Para bang inip na tayo. Mga kaibigan at mga kapatid, instead na magpatalo tayo sa inip, imbis na panghinaan tayo ng mga negatibong balita, ang Diyos ay naghahanap ng katangian ni David. At naniniwala ako, kapatid, ikaw yun. Matapang na mandirigma. At hindi lamang yun. Because He knows who is God. At naniniwala ko, alam mo kung sino ang Diyos. He is a living God and powerful God. Sa mga frontliners, sumasaludo po kami sa inyo.
Gusto po namin kayong pasalamatan sa hirap ninyo. Salamat po sa Diyos sa buhay po ninyo, sa lahat ng ito lang po pwede namin sabihin, matatapos din po ito. At tutulungan po tayo ng Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Mahal po namin kayo. At nasisigurado po namin na marami ang nananalangin para sa inyo. Mga kapatid at kaibigan, pwede nating maihalintulad ang pandemic o ang COVID-19 virus kay Goliath. Sa loob ng 40 days, umaga at hapon, na naranasan ng mga Israelita ang pag-aalala at na nagdadala sa kanila sa panghihina at pagkatakot sa verse 11 ng chapter 7. Makikita po natin doon, yun ang nagdadala sa kanila ng panghihina at pagkatakot. Sa bawat araw at umaga at hapon, lagi nilang naririnig ang paghamon ni Goliath. Pero sa pangalan ni Yahweh, natapos ang paghihirap ng Israelita. Natapos ang pag-aalala ng mga Israelita. Ang pandemic o COVID-19 sa pangalan ng buhay at makapangyarihang Diyos. Naalala ko po, ito lang nakaraang mga araw nung ako po ay lumalabas. Meron ako ng pasalubong na isang sabi niya, Pastor, ito po ay member ng isang four-piece. Sabi niya, Pastor, kailan po matatapos kaya itong paghihirap natin? Ang sabi ko, hindi ko po alam. Pero ang pwede kong isagot sa inyo, tiyak ko, may katapusan. Dahil merong Diyos. Merong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Merong Diyos na makapangyarihan. Mga kaibigan at kapatid, magtiwala tayo sa Kanyang salita. Sumunod at tiyak, magtatagumpay tayo. Ano man ang naranasan natin ngayon, may katapusan yan. May katapusan. Sa pangalan ng buhay at makapangyarihang Diyos. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat dahil minsan pa inyo pong ipinagin kung sino ka sa buhay ni Haring David, Panginoon. At minsan, Panginoon, marahil minsan sa buhay namin sumasagi yung mga pag-aalala, Panginoon. Okay lang po yun, Lord, kasi tao kami. Pero salamat, Panginoon, dahil pwede namin itong talunin sa pangalan mo, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Diyos. Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon, dahil yung Diyos ni Haring David ay Diyos din namin. Diyos na hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Siya yung waymaker, promise keeper. Siya yung nagbibigay ng tagumpay sa amin. Ikaw yung nagbibigay ng tagumpay sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Totoo po, Panginoon, marami po ang nahihirapan. At ito ang realidad ng buhay, Panginoon. Pero salamat dahil nandiyan palagi na pwede namin lagakan ang aming pag-asa ng pananampalataya. At nagtitiwala po kami, Panginoon, na matatapos ang lahat ng ito sa pangalan mo, Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa Amen. Amen. Mga kapatid, pakinggan po natin ang huling awit at namnamin po natin yung mensahe ng awit na ito. Bago po tayo dadako sa ating pong benediction.
Hindi ka ba nagtataka? Paligid ay tahimik, ngunit di payapa. Marami ang nangangamba, ito ba ay matatapos pa? Lahat nagtatanong, nasaan ang kasagutan? Paano na bukas makalawa? Paano pag ang hirap ay hindi ko na kinaya? Paano ba tayo magkakaisa sa panahong malayo sa isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Lahat ay may magagawa, magbigay, magpaubaya. Alitan ng alitan ng pag-unawa. Mali mo bukas makalawa. Ang hirap ay sama-sama natin inaya. Paano ko tayo magkaisa sa panahong kailangan ng isa't isa? Hanggat may nakikinig sa panalangin, di mawawala ang pag-asa natin. Ikaw at ako, babangon tayo. Sama-sama lahat ay susulong. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Lilipas din, matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Manalangin, 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 matatapos din ang dilim. Basta tayo'y magtutulong-tulong. Sama-sama lahat ay susulong.
natin tanggapin, mga kapatid, mga kaibigan, ang pagpapala ng ating Panginoon, pwede po ba tayong maglaan ng mga ilang minuto para po tayo ay manalangin sa ating bansa at sa lahat ng mga frontliners? Hindi man natin sila maisa-isa, ipanalangin natin sila, lahat ng frontliners na patuloy na ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mahabagi, Diyos na buhay at makapangyarihan, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa gabay ng Banal na Espiritu, Panginoon, aming pong itinataas sa iyo ang aming pong mga kaibigan at kapatid. Lahat na nasa mga frontliners, Panginoon, yung mga frontliners sa Diyos. Ang hinihiling po namin, Panginoon, patuloy niyo po silang isilb ng iyong banal na dugo. I-cover niyo po sila ng iyong banal na dugo, Panginoon. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na laging maging malakas ang kanilang mga immune system upang may panlaban sila sa ganitong karamdaman, Panginoon. Hindi po namin alam, Panginoon, kung sino yung mga taong nakakaharap nila. Hindi nila alam kung ito ay meron o carrier ng virus na ito, Panginoon, o hindi. Kaya ang hiling po namin, Panginoon, patuloy niyo po silang palakasin. Patuloy niyo po silang pagpalain. I-provide niyo po ang lahat ng mga pangailangan, aming Ama. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Palakasin niyo po sila bilang karusugan ng katawan, Panginoon. At Lord, yung kanilang mga pamilya na maaaring nag-aalala din, Panginoon, ang kanilang mga anak, ang mga asawa nila, Panginoon, ang mga relatives pa nila, Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy mo po silang bigyan ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. At patuloy na maranasan po nila, makita nila, Panginoon, na ikaw yung Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na pwedeng mag-ingat sa kanilang mahal sa buhay. Panginoon, dalangin po namin sila, na bigyan niyo rin po sila ng kapayapaan. Lord, salamat po sa buhay ng mga frontliners namin ito, Panginoon. Ang inihiling po namin ng Diyos, iparanas niyo sa kanilang buhay ang pagpapala ng lahat ng pagpapala. Tanggapin nila ito, Panginoon. Maraming salamat po, aming Ama. Purihin ka, Panginoon. Lord, aking pong dinadalangin sa iyo ang bawat mga kapatiran, Panginoon, na maaaring nakakaranas din po ng mga pag-aalala o pagkatakot, Panginoon. Dalangin ko po na kayo pong patuloy na umaling ng iyong Banal na Espiritu at nawa ang mensaheng ito ay magdala sa amin ng kalakasan espiritual at kalakasan ng pananampalataya sa iyo, Panginoon aming Diyos. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa Panginoon. Haluin niyo po kami at bigyan ng kapayapaan sa aming puso. Salamat po, aming Ama. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Panginoon, sa pamamagitan ng Panginoon namin Diyos na umibig sa amin sa pagkakaloob ng kanyang bugtong na anak na aming tagapagligtas at sa gabay ng Banal na Espiritu ay sumaati nawang lahat ang pagpapala ng Diyos, lahat ng pagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ingatan po tayo, mga kapatid.